Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito nga ating kausapin mga kaibigan at bukas nating balikan ho ng tawag si Chief PNP Dibolda Asinas. Ito hong Police Regional Officer ng Region 2 na si Director. Kumbaga yung naaresto ho nila. Siguro mas mainam ating kausapin na. Nasa linya ng ating komunikasyon ito hong si General Crisaldo Nieves. General Nieves, si Karex Kayanong sa DCME. Magandang hapon ako, Karex Kayanong. Apo, at salamat po, General. Kamusta po ang lagay ho ng ni Amanda Ichanes at ng kanyang sanggol ho, General Nieves? Sino po ba ngayon ang nangangalaga ho sa mag-ina, General? Nandito po sila sa opisina ng CID. At nandun na yung ating medical health officer, si Major Pulan. Apa? Yun ang doktor natin. At nagkaroon sila lang binigyan nila ng assessment. Apa? Parang postpartum assessment. Yung yung STD. And ayun nga, pinituri nila. At in her report, okay naman daw. Walang medical problems. Concern yung bata at saka yung Apa, at Kayanis. Apa, General, nagkaroon na po ba ng ugnayan ng PNP at DSWD? Kumbaga, usapin ho sa pangalaga. Kasama na po yan sa kasi isa na po yun sa sa actions taken ng ating kapulisan. Apa? Kaya nag-coordinate na po sila sa DSWD para po sa alam mo yung bata. Pwedeng probayaan na although nandun sila sa opisina, hindi naman siya nakakulong literally dun sa kulungan. But of course, while preparing for the filing of police, nandun sila sa custody ng CID. Apa? At ano pong kaso isinumpa laban ho dito kay Amanda Ichanes, General? Of course, with the evidence supported, ang profile dun is of course violation of Agreement of 591, anti-firearms and ammunition regulation act. And of course, yung isa pa is illegal possession of explosives. Apo, at may nagsasabi na itinanim lang daw ho yung mga armas na nakumpiska dun ho sa pangangalaga ni Amanda, General. Alam naman ho na pagkagan niya mga sitwasyon, palagi mo na sinasabi na tama po. Siyempre, they have to prove that in court, diba? In the proper person. Alam mo kasi, hindi naman basta hinuli lang yan merong search warrant yan. Tama po. Legitimate operation of the CIDG and other unit in the area. And alam mo, siyempre, napakahirap kumuha ng search warrant. Hindi naman pwede na i-issue ang kakagad ng judge ng search warrant. I-apit kagad yan without certain questions. Apa. Kasi it can affect the integrity also of the issuing judge kung basta-basta naman mag-i-issue. Kaya mahigpit yan. I have tried applying also in other areas. Apa. Hindi lahat na-approve. Lalo na kung merong
an iota of doubt sa judge na kung ina-apply mo ay merong irregularity na. Tama po. At nitong nakaraan na inulan ho dulot ho ng LPA ang Cagayan, nagpakita ho ng kabayanihan ng dalawang Tuguegarao Police sa pagdikta dun ho sa dalawang batang babae na nalunod, General. Opo, yeah. Actually, hindi lang po yun. Marami pang ibang kabayanihan ng kapulisan natin ang naitala. Ngunit hindi naman na po sa isa nagpaanak pa ng isang nanay na na-rescue nila, saka isa yung nag-rescue din ng isang kadawat. Marami pong mga kabayanihan ng ginawa yung mga kapulisan natin lalo nung nakaraan practical stone, Ulysses. At monitoring po, General, dun ho sa mga aktibidad ng mga illegal loggers sa Cagayan at iba pang lugar dyan sa Region 2. Intensified naman po yung campaign namin, lalong-lalo na yung sa insidente dito sa Piñas Blanca. Nagkaroon ng encounter ng kapulisan natin at nasuratan na yung sa yung isang deputy group of police dito. With the operations conducted na within 24 hours na huli yung suspect. Certain next si Kaduka, napapalagro natin ng kaso yan. And just immediately after po nag-fianso ko kasi siya. So, hindi na-recover yung baril sa kanya. So, we implemented search warrant. Also, na bahay na. Meron na ako ang nakakalibot 38. Pero yung isang subject of search ng baril, ay hindi ko nakukuha siya ngayon. At sabi ho ni Governor Albano kahapon, kausap po namin, wala na raw hong illegal logging sa Isabela. Siya na rin po makapagsasabi dahil talaga pong may tip din ng at nakikisa naman po ang kagkita. At today nga po, meeting kami with Zoom teleconference with the Executive Secretary and the other Secretaries na PNA, Secretary Primato, Secretary Bigyay, Senator Bongbro. Ang driving sa problems po kasi naranasan dito sa nakaraang bagyo. Talagang affected po yung hindi lang yung Tuguegarao at yung buong Cagayan sa Bela at salamat po, General Nieves, Director ho ng Region 2. General, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Yan ang tinig mga kaibigan ni General Crisaldo Nieves. Nung huling makausap ko yun, naka-assign sa QCPD. Oras sa Pilipinas sa 3:50 ng hapon. Ang oras sa sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.